nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kayo'y buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tatag kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. 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 Mabuting Diyos. Kay buti mo, walang katulad, walang kapaglay. Ikaw lang ang mabuting Diyos. Buntag sa tanan. Igsoon nga din parente. Kay Papa, Happy Father's Day. Kay Mama Jane, ang atong nasinatian nga mga pandemya sa kinabuhi. Ang Ginoo na ay kayong plano. Libutan na ay celebration na tungod sa mga amahan. Ang ato kung langitong amahan ang handoy nga mailhan nato. Kung mahimong kabalot na mahigugma sa itong amahan. Kay batod pa celebration sa tibok kalibutan nga diin naghatag og value sa mga amahan. Diin naghatag na to og kahigayunan nga mahimong mataw ta dining kalibutan na. Kay dili tao nga nga amahan pero na siya langit ng amahan. So, minta na sa kabuntagon, mamalandong ta sa pagkamayo sa atong langit ng amahan. Ang atong mga ginikanan, dili man perfecto, pero nagpabilin nga ginikanan na to. Tama? Ha? Ang atong mga ginikanan, labi na sa mga amahan, magpabilin nga amahan. Dili lang kay inahan sa kanunay panabang, naapoy amahan sa kanunay panabang. So, ang mga amahan, magpabilin nga amahan. Na ako'y nakita nga po sa Facebook, kagapon akong ilang tao, may tulay sa celebration lagi, sa Father's Day. Iyon ito, pwede ang bana pwede maalisdan. Ang anak pwede madugangan, pero ang amahan dili pwede maalisdan. Tinoo dili. Pwede ba maalisdan ang atong amahan? Pwede ba ta mopili og amahan? Dili. Kung magbabilin ang atong amahan di isang tag, ang atong amahan di ganahan nato, ang ubang kong mga anak di ganahan sa
ginikanan o samahan pero musugotag sa dili, ang plano sa Ginoo may matuman. Tama? Okay, before ta magpadayon sa mag-ampo una ta, mamalandong ta sa pagkamangayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Balaan may gugmao ng mga Dios, amahan galungit noon, Dios ka ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dios ka nabuhi. You are our Abba Father. We welcome the power of your Holy Spirit and your love that will embrace us. May you enlighten the hearts of your people, mga leaders who under niining nga ministry sa Christ Divine Revelation Visions Movement, even sa among mga amahan. Lord, amo kang gipasalamatan o gipasidunggan ang imong buhi o gamahanan nga ngalan tungod kay ang among mga ginikanan, among mga amahan, imong itugot nga mahimo na among ginikanan o Dios. Lord, salamat na bisan pa dili perpekto ang among mga ginikanan, labi na sa mga amahan, pero naa kay maayong plano alang kanila nganong imo sila gihimo namo nga mga ginikanan o Dios. Lord, nag-aampo kami, samtang kami magapamalandong si mong ulong, ablehi ang among una-una kasing-kasing, sanctify the hearts of your people, O God, enable us to understand the very essence of this message, O God, for us this morning. Even your servant, O God, let your anointing, let your blood, let the power of your Holy Spirit mag-aabot sa mga katawan, sa mga lantaw, God, niini nga mensahe, niini nga video, God. Lord, nag-aampo ko sa tanan nga mga paminaw, God. Ablihi ang among igdulong o Ginoo nga masabta na mo, God. Dalaygon ka, Abba Father. We welcome you, Holy Spirit. Teach us. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Once again, maayong buntag sa tanan. Kinsa may naka-great na sa ilang mga amahan? Ha? Ngayon, wa man gud kumaanan. Wa man ko'y ginikanan. Imutang na to ba kay amahan? Pero nakapasalamat na mga sa imong langit ng naman, Lord. Salamat nga ikaw, amahan. Wa ko'y amahan karon biological. Pero naaka akong langit ng amahan. Di ba gitulon ni Jesus? Siyempre, ingon na ani ninyo magapok. Amahan na mo nga nasa langit. So kung adlaw ron sa mga amahan, kung wa man ka kadungog, di man nimo makita imong amahan, di nimo makita o madungog imong amahan, at least magpasalamat ka sa Ginoo, Lord. Ikaw may akong amahan nga langiton. Nama ko'y amahan nga yutanon, pero ikaw po akong amahan nga langiton. Kana magpasalamat ba? Nadyo yung mga tao nga di jud kabalo mo pasalamat. Tama? Panguta na ikaw, kabalo ba ka magpasalamat nga nakailang itong amahan nga nagpangga sa imo? Wala niya kwa ang hangin o tubig nga atong magamit. Kitsa tagiya, ang atong lang itong amahan. Manang magpasalamat ang makakatong tapos pasalamat. Kay ang atong yutan-on nga ginikanan amahan, picture lang na sa atong man, atong langit ng amahan kay kita mga anak ng tas Ginoo. Tama? Okay. Maghisgot ta karon sa angayan atong padayonon ni ining pandemya sa kinabuhi. Isgutan na to God's divine intention and His God's divine intervention and His intention. Ang Dios nga langit mo nato, ang atong langit tong amahan, naa sa Dios nun nga ingon pa bili man singo pang panghilabot, naa siya mo in times of need, in times of situation nga dili nato kaya, mutabang siya, naa siya. Dili man siguro tanang panahon nga itong ginikana naa, pero musagutan sa dili, ang atong langit ng amahan naa, kanunay. Ug naa siya intention para sa imo. And His intention and His intervention is for your sake. Para sa imo ug sa ako. Ma-remember ko sa una sa nag-eskwela ko ako grade 2, balik ka na to. Sa panahon nga human sa bagyong routine man siguro to, nanumas ni Bukid, kay taga-Bukid man lagi taon ng inyong alagad. Tumas ang Bukid, di ko ganahan kang ubar kay sagbot, kay ikag bagyo, mga dalan na naguba. Sagbot kayo, di ko mauban, kay kapuyan mo lagi. Pero gipukus ko sa pamamahan, uban lagi ta kay gimingaw, ako ra usa. Pagkatalong story, uban Bukid. Ambas-ambas siya sa kwan, sa dalan, kay para maagian na mo.
awa kami kaabot sa mong destinasyon. Na may bubakilid ba? Oh. Pag bubakilid, tungason gamay, ning tungas na siya, ang ako, ning sunod po. Mao ko'y pagwara siyang sundang, ning taguktok akong agtang. Ano yung kiniyo? Dire? Ilhanan man eh. Pag taguktok, hawin na pa sa kong ulo, nangutanang ako man, uy, naon sa maka? Hindi ngo, kaya taguktok naman, pero ang tumoy na sa sundan. Dire gano'n? Sirit, pagkuha niya, sirit. Sa tuyong po ang naamay sagbot nga gitawag mo Timothy, nga grabing paita. Kapalo mo, giusap ko sa kong amahan. Giusap ang grabe kapait, nagibutang niya sa kong ulo. Naamay mga saging, maalang ang tig sa itong saging, pangtigba sa lagi. Kay mo pahulong man po kuno sa dugo ng buwan, kanang saging bitaw, kanang iyang tubig, mo pahulong sa dugo. Ang ma-remember na ko, labi na sa mga amahan, usay bisag mag-doon ka to, igikan karon mo, abot ako sa life start at the age of, bisag karon panahon na, maka-remember ko sa pagkamaayo sa kong amahan. Di masingan sobra ta kayo sila, muhilap, kanang apuro sa may ko, naunsan mo ko, emosyonal na mo ko. Magmuni-muni ko sa kabalo na kung di nagdikto akong amahan. Pero ma-remember na ko kung sa kamaayo ang iyang gibuhat sa kong pinabuhi. Mana nga, sa panahon nga napan, natigbasan ko, basta ko, pagod, bakit na dyan may kanagko? Katong mga panahon na, pero kabalo ba mo? Gikan mga, ilan to, mga 5 ka kilometro, gikan sa nahimutangan ng padulong sa mga balay. Gibaba ko niya. Na ang iyang istorya ko, nung sa netabo ni mo, pagunot na. Kung iyan nadayunan to, kami to may balaan na 2 hours bukit. Pero man ako nakita na, kailak mo po tayo. Dahil na natin, dahil kayo makahilak. Ito nga, ang mga ginikanan, bisan dili sila perfecto, pero sugot lang sa dili ang atong mga ginikanan, atong specialist na mga magpakita din. Kaya mahal na giingon sa ilang pinulungan, blood is thicker than waters. Mas sticky dun ang blood. Ma-remember na ko, na-adjoy giingon sa akong amahan nga mahinumduman ako ni Muloy. Wala. Iyayo. Minus mo. Okay, dirita sa itong iskutan karon tungod kay ang Ginoo maayo sa itong kinabuhi. Kung mga himo namang ginikanan, mahimo namang mamahan, maghimo jud mo og legacy. Maghimo ta og legacy nga moabot panahon nga kuhao na at least na ay mahinumduman na maayo. Doon na may mga di maayo nga mahinumduman pero mas daghan ang mga maayo mabutang. So dinhi atong lantaw si Pablo siyang gisulti may tungod sa plano sa Ginoo para sa inyo. Okay, Ephesians chapter 1 verse 1 to 7 atong iskutan. Pero sa kanang ingon, mao ni uluhan sa atong mensahe ng tagnas sa dagon. Ang Dios nun nga ingon pa plano sa imong nga kinabuhi nga naa ka sa paginanglanon sa panahon nga naa ka sa nowhere to go. Naay tabang mamabot diha sa imong. Usay di lang nato mapansin ba kay tungod kay bombarded na atong nauna kasing kasi makaimutan nga ang atong Dios na langit nun, atong amahan nga langit nun, or Abba Father, ingon siyang pulong di ta niya biyaan ni kaligtan. Okay, Ephesians chapter 1 verse 1 to 7. Ato ning tagsa-tagsaon. In verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God,
to the saints in Ephesus, the faithful Jesus. Verse 2. Grace and peace to you from God our what? Unsa? Our Father and the Lord Jesus Christ. So, dili atong lantaw-lantaw na. Kung naman may ng inyong lantaw na, Ephesians, balik ka na to, Ephesians 1 verse 1 to 2. Na ay gipakita ang Biblia para sa imong nga masayon ta. Na ay pattern nga gihatag ang Ginoo para sa imo sa ko. Mga igsoon nga nananaw sa Belay. Atagig panahon, pagpamalandong ang pulong sa Ginoo karon. Taliwala na ning pandemya sa kinabuhi, I know, ang Ginoo na dako nga mensahe para ani. Mana nga celebration man ron sa mga amahan, pag-honor, pag-respect o paghatag og value sa mga endeavors, mga paghabo sa mga amahan. Nga unta na sa inyo, kung naama mo'y mga amahan karon mas maayo na makadungog sila moingon mo pa salamat. Kanang makadungog sila nga moingon ta ba nga pa mahal ka na mo. Mahal ti ka bisan dili ko sahay maminaw nimo nagpasabot nga wala ko mahigugma og respeto sa imo. Usay malagi na sa study sa kind of loves na lima man gud na ay word of appreciation, na ay physical touch, na ay giving gift, na ay unsa to? Quality time o sa pay act of service. Okay. At least ma-remember na nato. Dili man siguro perfecto ng lima. Unsa to? Number 1? Ay, buta na to, act of service. Okay ba? Quality time. Sunod, giving gift. Physical touch o word of appreciation. Kung dili wala makamasanay ana, pero at least natin nahimo. Manang ako di man siguro nagmahay ko. Kung nakakapon ko sa una, samtang buhin na itong akong aman, magsigi ko uban-uban. Magsigi ko og ganang pasalamat. Sa tinuod, pila ra siguro kay gayon na kaingon ko sa akong amahan, pa, tay, muragwa dyan siguro gani ko kaingon, tay, gihigugma ta ka, wadyo ko kaingon na ba, samtang buhin pa. Manangin pa mo samtang naa pag inyong ginikanan, atagigi kayo. Sulti iba pa, salamat. Bisa na lang pa salamat. Dako na na para sa ila. Kabit, nakapaminaw, makatumuling, makanawag ng ginikanan. Atagi itong panahon ng ginikanan kay ang ato ba yung mga ginikanan, naghatag ba yung panahon sa una, diba? Katong gipanganak, siguro mo, gipanganak mo sa spring. Magpulo-pulo yung ginikanan. Unya karon magpabadlong mo. Mutubag-tubag pa, mas bright mas ginikanan. No? Ang ilang paghago, moingon na nga mga ginikanan. Sa unag, pulaw-pulaw mo, may pagituok taka. Imo, kung tubag-tubagon mo kay batasan. Pero, usahay di maguna na ito ma-appreciate tungod kay wak man ta sa ilang sitwasyon. Pero karon nga, naanatay, ingang pa saktong kabuot, hatagin na itong hatagan itong value atong ginikanan. Amen? Ana, kung naglantaw makakaroon, buhat ka, samtang na pa. Ayaw nang mabot panahon nga naa na sa 4 kantos ningong ka pa, salamat, salamat, gigugma ka na mo, among gi-appreciate imong gibuhat. Di naman nakadungog. Kanang makadungog kay arot, malipay po. Ang ginikanan, dili naman kay malipay kung makadawat o kwarta. Malipay na kung makita, masabtan nila nga, gihatagan nimo og value sila. Pero kung may kwarta, labi, maayo. Pero kung wala kay kwarta, listen po. Amen? Okay, din niya atong si Pablo nagkanayo. Gi-introduce mo na niya ang iyang kaugalingon. Ang isa, Paul. Kinsa man si Paul?
Ha? Si Pablo. O, lagi. Si Pablo lagi. Isgutan na to, number 1. Through whom God uses. Ang God's divine intervention and His intention iyang gipakita through saan sa man sa iyang gigamit. Kinsa may iyang gigamit atong isgutan karon sa life ni Paul. Paul was a persecutor of Christian community, of the believers of the Lord Jesus Christ. Kontra jud kayo siya. But here comes with the Lord Jesus Christ. Gikuha siya. Gipili siya nga may mga alagad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo wala maglantaw unsa ka kadautan. Wala ang Ginoo maglantaw unsa sa Ginoo ibang manutuman. Kaya ang Ginoo wala mangitag perpekto kay kung perpekto pangitaon tipo kalibutan mamatay ng tanang tao wa jud mahimong perpekto. Ginoo ang Dios sa langit wala mangita og perpekto nga tao. Kaya sa atong physical, ang atong mga amahan dili, ang atong langit nga amahan perpekto. Ang atong langit, ang yutan nga amahan dili man perpekto. Mana pareha gipakita sa aton nga ang atong mga anak di ko mga perpekto. Pero naa sila aron mo tudlo sa unsay tama. Tama. Okay. Gigamit sa Ginoo si Pablo. Before nahimo siyang persecutor, nahimo siyang kontra. But here comes the Lord Jesus Christ, ikuha siya. Gimold siya, gitrain siya, gipadii siya for 3 days. After 3 days, kung siya'y naitabo, siya mismo nag-experience ng training siyang kaugalingon. Disciple ni Pablo. Nabay nag-disciple ni Pablo? Wala. Wala. Wala nag-disciple ni Pablo. Pero ang nag-appoint sa iya is the supreme teacher. Ang Ginoo sa mga Ginoo nga hari sa mga hari, may special na appointment. Manang-ingnon ta kabisag wa kay training, kung willing ka magpagamit, pwede ka ibilang sa Ginoo. Muto mo ana, bagay mo, mga igsoon, nga di parente, di na ko kadugo. Pwede ang Ginoo magagamit nimo bisag wa kay training. Labi na o willing ka magpa-training sa mod. Mas damor nga mag-ilibit ka. Damor nga kanunay nimo i-practice. Si Pablo nagpagamit sa tawag sa Ginoo. Sa diyan nakadungog siya, ina siya, Saulo, manong giluto sa ako, yung sa iyang tabang. Kinsa ka Lord? Nangutana kinsa kuno si Lord? Si Lord gani. Usay na mga tao nakadungog ug nakabati, kahibalo magitawag sa Ginoo pero magbalingog-lingog. May pas Pablo, bisag di matinuod sa Ginoong Jesus, pero nakaila. Pero naghamang Kristohanon, sigig simba kada Domingo. Pero mura magwa kaila og Ginoo. Way batasan. Way respeto sa ginikanan. Di masugo. Amen. Ay nakadudi ay. Okay, mana atong isgot ang mga pagpahinumdol naman gani. Okay, atong tagsa-tagsa una si Pablo. Kinsa si Pablo? Naara diha sa gisulti sa Bible. An apostle of Christ Jesus. Apostolis. Pila diha apostolis ni Jesus? Ha? 12. Nagangkunang ko ni Pablo. May 13 nakabuk apostolis. Si Pablo na himong apostolis, special ang iyang kuling. Gihimo siyang apostolis, gilangin para sa mga hintel nga pareni mong nako, mga guwapo, guwapa. Kay si Pedro, gilahi para sa mga Hudiyo. Si Pablo na himong apostolis para sa mga hintel nga pareni mong nako. Unsay qualification nga mahimo kang apostolis? You are eyewitness of what Jesus did. Pangunta na si Pablo nakakita wala? Nakakita ba si Pablo? Kwalipikado siya mahimong apostolis?
Kay base sa qualification sa dihang namatay si Judas kay naghikog. Unsay gi-requirements ingon ni Apostle James, kinahanglan magpuli ta sa iyang lugar. Og ang mahimong mapuli kadtong nakakita sa gibuhat og naguban-uban. Nakita sa dagkong gibuhat ni Jesus. So meaning, si Pablo kwalipikado dili mahimong apostoles. Kwalipikado kay nganuman kinsa may nagtawag niya? Si Jesus. Meaning nakakita siya sa gibuhat ni Jesus. Special pag niyang tawag. Na ay mga revelation kay pagkadabuta siya, gain na siya adto kani Ananias dito sa maoning nga lugar. Okay, mo ampuan kaniya, mo balik ang imong pananaw. Meaning, naay siya instruction ang Ginoo sa kinabuhi ni Pablo. Minta nga, na-disciple ba si Pablo? O si Apostol Paul? Isa may nag-disciple niya. Ha? Ang iyang maestro nga si Gamaliel, teacher of the law. Teacher sa balaod. Balaod sa mga Hudiyo. Pero malagi na, ingon ta kay so, kung tawgon kas Ginoo, bisag wa kay training, idili pwede jude ka i-develop sa Ginoo. Okay, unsa pa siya? By the will of God. Mao ni nakadindot. Dili lang kay nahimo siyang apostoles nga gi-appoint, kundi kabubuton job sa Dios. Karon pangutana, kabubuton ba sa Ginoo nga mahimo kang anak niya? Kabubuton ba sa Ginoo nga mahimo kang maluwas? Kabubuton ba sa Ginoo nga iya kang isipte? Kabubuton ba sa Ginoo nga mahimo kang Pilipino? Kabubuton ba sa Ginoo nga mahimo kang kaliwat ni Aprion, ni Alimpon, ni Sulon, ni Lupitan? Kabubuton ba sa Ginoo? Ni Suad? Kabubuton ba sa Ginoo? Musugot nagsadili ingon ang Bible sa Book of Acts, intention sa Ginoo nga mataw ta sa mga kaliwat. O dili ta pwede nga dito nang kus kaliwat ni Henry C. Kedato. Dili intention sa Ginoo nga mao diha ka tungod kay naay buhaton ng Ginoo. Kabubuton sa Ginoo. Pangutan sa may kabubuton di sa Ginoo. 1 Timothy chapter 1 verse 2 and 3. Kabubuton sa Ginoo ang tao maluwas. Makabaton sa kaybalo o relasyon sa Ginoo. Dili kay mag-stick na sa pamreliyon. Ang gipangandoy sa Ginoo, ang tao makabalik na makigrelasyon sa Ginoo. Laro, kabubuton sa Ginoo. To the saint in Ephesus. Si Pablo Apostoles sa kabubuton sa Ginoo unya naa sa gihimong sulat intention para sa mga Kristohanon nga nagpuyo sa Ephesus. Pangutana, ang Church of Ephesus karon existing pabawa na? Ha? Wala na. Sa church gihisgutan sa Book of Revelation. One of the 7 churches gihisgutan ang Church of Ephesus. Sa Asia Minor. Makita na ito unsa ka dedicated ang Church of Ephesus. Grabe. Kaya kung patay, pero sa netabo, wala na sila mutuman, wala na sila maigugma sa Ginoo. Out of duty ang ilang pag-serve. Managaingon ang Ginoo, usalang kabok akong ikasaway nimo, wa na kamay gugman ako. Kay balo ko si mong gibuhat tanan. Pero usalang kabutang, wa na kamay gugman ako. Balik sa una nimong gugman. Ang Church of Ephesus, gisulatan ni Pablo. Mga santos nga nagpuyo sa Ephesus.
Ama nang hangtod karon ang Church of Ephesus nag-exist na wa na. Kay nga naman mahimo jud nga mawala ang usa ka tawo sa pagpangalagad sa Ginoo kundi nang higugma sila. Si maestro sa pamilya, kung ang bana o asawa di na makigugma ay di sa pagmaguban magubod jud kay nga naman dili basihanan sa gugma. Wala na may gugma. Unsa may hinungdan nganong naay respeto, naay panagsinong tanay gugma. Mao nagiingon ni Pablo sa mga nagpuyo sa Ephesus. Sa mga santos nga nagpuyo sa Ephesus. Ingon siya. The faith kato lang gisulatan ni Pablo, kato lang mga faithful. Katong mga matinud-anon. Isa ako si Pablo, apostoles ni Kristo. Pinagi sa kabubuton sa atong langit mong amahan. Alang sa mga santos nga nagpuyo dito sa Ephesus nga mga masabi ni sa faithful matinud-anon diha ni Kristo. Pangutana, ikaw matinud-anon ba ka sa Ginoo? Ikaw nga naglantaw karon matinud-anon ba ka ni Kristo? Kung di ka matinud-anon, awa kaya kilani. Kaya ang gisulatan ni Pablo kinsa naman? Mga matinud-anon. Katong welcome ni Jesus ba sa iyang parabulo? Good and faithful servant. Ang gisulatan ni Pablo katong mga faithful. Di man ta perfect, pero lahi ang perfect, lahi ang faithful. Ama? Ang perfect di na jud na. Pero ang faithful usahay ma faithless. Usahay di ma faithful usahay. Okay. Padayon ta verse 2. Grace and peace to you from our Father. Giingna ni Pablo ang mga taga Kristohanon nga namuyo dito sa Ephesus. O mahimo po ning ato i-embrace. Kaya sa kung nangingon si Pablo, apostolis man, dili lang sa mga Hudiyo, kundi sa mga hintil nga para nimo og dagway trena ko. So, apostolis man siya nato, so kung sa itong baton, atong lang taon, kung siya isulti para sa ato. O, ingon siya, ang grasya o kalinaw, maanaa kaninyo. Naay gihatag ang Ginoo nga kalinaw o grasya para nimo. Di sagikan. Asagikan. Gikan sa atong Abba Father. Gikan sa atong amahan nga langit nun. Naay grasya na ikaw. Mana ingon ta kay igsoon ko nga na kay kalinaw karon sa imong kasing-kasing di nakakatulog. Dawa pa ang kalinaw sa Ginoo, di ba si Jesus sa panahon nga na-resurrect siya 3 days? Di ba? Ang iyang mga disipulo nag-meeting. Unsa ilang gimitingan? Unsa ilang gimitingan? Nag-meeting sila nga nagmasulubon. Pero unsa ingon ni Jesus tunga siya, pagtunga unsa ingon? First word na gihatag ni Jesus. Peace be with you. Kalinaw mo ay unang gihatag sa Ginoo sa panahon nagubot imong kasing-kasing o guna-una. Pangutan na, kumusta man? Malinawon ba ka? Basig di ka katulog, sige guna-una sa imong uyab, nagkinahanglan ka o Ginoo. Kaya aron ang imong una-una klaro. Isa, ang grasya o kalinaw magikan sa atong langit tong amahan o biha kang Kristo sa Ginoo. So kung day kalinaw ang tao ni kinahanglan ng Ginoo. Pangutan na, ang mga apostoles nabay Ginoo wala. Wala. Na sila Ginoo. Pero manong nahimo mang nagpasulupon, manong nag-struggle man sila. Tungod kay namatay ng Ginoo. Na sila mga struggle nga go through, di sila masimbahon, di sila pagadiron. Di pwede magader og biya na pulo. Pwede na una na ay mas. Lain po kayo mag solting, ay sa mura tagang. Ano yun? Oh, ano
istoryahan na nila to. Ingon si Jesus sa iyang pulong. Nga kinahanglan, mabatunan na to ang kalinaw. Kung saan na to dawat ang kalinaw. Dawat ko na to. Ingon ni Pablo, ang kalinaw o ang grasya naa kaninyo, nagikan sa itong langit ng Amahan. So kung naa na o si Baton, naagihatag man din na sa Ginoo na to. Manang may panahon nga sa di ko katulog siguro na ani ko, muluhod ko. Lord, play mo na kung kinukalinaw kaya makatulog ko. Apang kuman, makatulog ko po. Ipinti mo dyan kung imong play mo. Suway ninyo. Ati kami, kini sa mga tao nga naay insomnia, na ako'y tambal ngay hatag ninyo. Depende ras mo to. Depende ras mo to. Pero kung tuuhan mo, pwede nimo gamiton. Ang tambal na akong hatag na inyo sa pulong sa Ginoo. Kung saan ang pulong sa Ginoo ang kalinaw o ang grasya sa itong langit ng Amahan na nimo. O manaan na to. So kung di ka katulog sa mga nai-insomnia, akong hatag ninyo nga antidote sa pulong sa Ginoo. Dawata ang kalinaw sa Ginoo kay aron ka makatulog. Many times, bisan sa pagka-high school ba na ko, na ay sa college na yung mga panahon ng sige, katulog. Pero walay lain akong kanunay gyud na buhat kanang moabot ang tagal-stress, sige ko katulog. Sa putong ko dali. Mo na akong buhaton, basa ko Bible. Himo kay sleeping pills sa di. Basa Bible, paguman ampo. Ayos Ginoo Lord. Atagi ko kalinaw. Pakatulog ako. Ay, makatulog. Pero man sa kaningon, depende rin sa totoo. Mahitabo, kung mahitabo kay tulog man sa Ginoo. Kung imong dawaton, mamatinod-anon, pwede jud. Sa kanang yun, nagdepende sa kasigasig o pagtulog. Okay, klaro? So, ang Ginoo magagamit og mga instrumento. Naa sa atong ginaisgutan, ang Dios noon nga pag-intervene sa atong kinabuhi, naa siya intensyon, pero mo gamit siya mga instrument. Kaya pangutana, sa panahon nga nag-struggle ang mga Israelita, pag tanaw nila sa likod, naa si Paraon, ug iyang mga soldier. Pag lantaw nila diri sa wala ug sa tuon unsay nakita, desyerto. Pag tanaw nila sa atubang dagat, nowhere to go. Pero pangutana, naa ba'y gigamit na instrumento si Lord? Naa, kinsa? Si Moses. Pangutana, unsa po'y gigamit na instrument ni Moses para mabuhat ang dagat? He uses the staff. So, nadyo'y gamiton in every problem na ay solution, pero mo gamit ang Ginoong instrument. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan, na siya gigamit nga instrument? Word! Na ay gigamit nga instrument si Lord. Siya og words. Katong buta o bukol. Kung sa gibuhat ni Jesus, nagluwa gani siya sa yuta. Nagmasaw, nagibutang sa mata, gikukog sa dalunggad, sa netabo. Nakakita kung nakadulog. Na ay gamiton ang Ginoong nga instrument. So meaning, pwede yung ikaw gamiton sa Ginoong nga instrument. Because our God is looking for empty, clean vessel. Wala ang Ginoo nangita og perpekto. Kay ang Ginoo nangita, iingon si Jesus, wala ko ani aron pagpangita sa mga matarong. Ningani ko pagpangita sa mga makasasala, wala. Sumiling ang ipangita sa Ginoo, parihan nimo og nako. Kwalipikado ta. Ang ipangita sa Ginoo, ingna nang imong tapat ikaw. Gipangita ka sa Ginoo tungod kay importante ka sa Ginoo. Amen.
O, magamit ang Ginoo nga instrument. Direta, sa verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has with every is for He chose us in Him before the creation of the world to be holy, blameless in His sight, and in love. Verse 5. He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Mao ni atong hisgutan verse 3 and 4 and 5. Through whom God chose. Si bisan kinsa nga iyang gipili. God's choice. Di ba katong sa NLT o sa message? Iyon siya, you are my choice. Gipili, espesyal nga pagpili. Minta nga, ang Ginoo na day pinili na ipinalabi, yes. Sa kadagdagang tao sa kalibutan, bisan pa din sa Davao City, kadagdagang tao, pero usa kang gipili sa Ginoo. Nga makadungog sa mensahe sa Ginoo, makaibalo nga ang Dios na higugma sa imo. Gipili ka sa Ginoo. Pangutanan, kanus amang kagipili sa Ginoo? Nabay eksakto mapitsa? Nabay eksakto nga location? Atong lantaw ng pulong sa Ginoo. Tagsa-tagsaon na ni verse 3. Praise be to the God. Dalaygon ang Diyos. Angayan, daygon ang Diyos. Kaya nga naman, nganong angayan man daygon ang Diyos? Unsa may rason nga kinanglan daygon ang Diyos? Na Diyos ang Diyos siya. Pangutan na tanan ng tao na kailangan ang atong langitong amahan Diyos. Kaya balo sila, wala. Dagang mga tao na kailangan na kaibalo nga ang Diyos, may atong langitong amahan. Pero, pangutan na, makita ba sa ginabuhat? Kung tinuod ka na kailangan na kaibalo, nga ang imong Diyos, may imong langitong amahan, makita na sa imong response. Hindi ka nakailakas Ginoo na di makita ang imong buhat. Ay di, iod. Kaya ngun si Jesus, ang kahoy, maila pinagi sa iyang mga iyang bunga. Ug ang tao, maila pinagi sa iyang buhat. Kumusta mag-imong buhat? Kristohanong dili. Dalaygon ng Diyos o amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Nagisgon na po na amahan. Niini nga 1, 2, 3 nga verse sa book of Ephesians chapter 1, nagisgot duha kay gayon nga nahimong amahan. Matod pa sa study sa Matthew until Revelation. Ang gisgutan sa Bible, kabalo ba mo, ning abot si Jesus kuno tong lantaw na ning abot og 53 times nga nahimong our Father. Nahimong na itong Father. Unya sa naay gisgutan, my Father. Naay gisgutan sa New Testament. Ning abot og 21 times. 53 ang our Father. 21 times ang my Father. So kung ato makita na sila interconnection, that our Heavenly Father na kinahanglan nga ma-recognize nato. Kani, practical. Kung ikaw mahimong mamahan, tungod kay suod na mo sa imong anak, mahitabo ba nga dili nakapoy bitawon nga aman? Bisan pag nahimong mong close ug maayo, pero dapat na di nimo makalimtan nga ang imong nahimong amigo amahan gyapon nimo. Dapat na gyapon kay sahig lahi nga pag-ila ay amahan gyapon nimo siya.
Tama? Sobrang mo ka-close. Pero naadyo na lahim na treatment, ingon nga man, respeto, ingon nga man. Okay. Who has blessed us? Ang atong langit ng amahan, matod pa sa gisulti sa Bible, naanay nakaakibat ng panalangin, nakakover sa atin. Usay di lang nato matap ang panalangin tungod kay naay kulang nato. Balikan nato sa Genesis chapter 1, chapter 2. Ang katapusang gibuhat sa Ginoo sa man, ang tao. Pero before gibuhat sa Ginoo ang tao, kung sa gingon sa Bible, wala pa gipaulan sa Ginoo ang wala pa ang yuta tungod kay nga naman wala pa'y tao mangutrabaho. So meaning, ang panalangin nakaandam na, nagpaabot lang kung tao. So meaning, karon ang panalangin nga giandam sa Ginoo nagkinahanglan nimo. Magkinahanglan. Ang kung pasabot ba diha kapita, ang mga panalangin nakaandam na, nagkinahanglan lang mamutuman ka ug mo sugot ka sa tawag o sa plano sa Ginoo. Kaya nga naman, kasi plano sa Ginoo, inyo sa wala pa gipaulan sa Ginoo ang yuta, wala pa paulan ni padali og ulan ang yuta tungod kay wala pa tawo nga mo trabaho. So meaning, naa sila connection. Ang panalangin, ang ulan na maghatag og mga bisbis sa mga tanom na mo-produce og pagkaon, mo-produce og mga mahimong source of income, dili siya maulanan tungod kay wala pa mga tao na magtrabaho. So meaning, nagkinahanglan og partnership. Naay panalangin nga giandam sa ginaingon ang Colossians, who has blessed us. Ang gigamit nga word is past tense na itabo na. Naanay panalangin ang Ginoo nagkinahanglan lang sa imong obedience. Minta nga, sample, kini nga connection, kini nga suga. Gusto ni nato pasigaon, pero wa ta kay bawo asa ang switch. Musiga dai min, siga. Musiga dai na. Dili siya musiga kung dili siya mo adto, walay mo pindot dito sa switch. Naanay pala panalangin ang gibutang ang Ginoo sa ato, ingon ang Bible, God gives us the ability. Naay panalangin nga giandam sa gikunikta sa atong ability aron mo produce og will. Pero kung di nato gamiton ang atong ability nga gihatag sa Ginoo, di jud ta makasinati sa giingon sa Ginoo nga we are blessed. Ang panalangin gikonekta sa Ginoo sa imong abilidad jubi. Wala kay ay ingon ang Ginoo panalangin na mapaabot ra ko ani maabot panalangin di na maoy tanong sa Ginoo. Naay gi-connect sa Ginoo diha sa imong abilidad kay aron mo produce mangga nga hinog o mangga nga bunga ning gritso ba siya ka bunga. Wala siya ning gritso bunga bisa pa man siya gikan. Ha? Bisa gikan. Si bunga na gani bisa siya gikan. Naa siya procedure. Kabalo ba mo matod pa sa study sa botany, kanang mga sample bunga sa mangga. Nahimo lang siya bunga tungod kay sobra na sa gigamit sa kahoy nga mangga. Kanang mga bunga na nauro, sobra na silang gikinanglan, i-produce na nila into bunga. Nasabda na to? So meaning, ang panalangin, kuan siya kanang mga sobra na lang na sa resulta na sa atong nagiplano sa Ginoo para sa ato. Kaya ang Ginoo sa kunang gingon na ay procedure na ay process. Dili siya magic. Mutungha ay dili na mutungha.
Di man magic si Lord. Our God is a God of process. Gusto siya process. Ano tinod na purgatorio? I-process dun ta into His likeness. So, gipanalangin, agre. Panguntanan na sinati na ba nimong panalangin sa Ginoo? Ako kasi natin panalangin sa Ginoo kayo ako'y kwarta. Kwarta day yung basiran sa panalangin. Dagang mga taong daghang kwarta pero di man panalangin ba? Kay halos kada tag 1,000, tag 100,000 ang gasto. O na panalangin na. Isun, reminders. Sugot kag sa dili ingon ang pulong sa Ginoo, gipanalangin na na. Kung dapat atong i-enjoy. In the heavenly realms, una dun sa langit. Di ba ingon si Jesus? Our Father which is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Nag-una sa langit nun in our spiritual realm. Kaya niini nga naatay mo nga series preaching about the deity of the Lord Jesus Christ. I-series na to. Aron masabda na to nga naay diin na to nga royal priesthood. Naay blood ni Jesus nga ibutang sa atong kinabuhi aron ta mahimong maka-experience of freedom and deliverance. Naay gibuhat si Jesus at the cross of Calvary. Nga dapat natong ma-enjoy. But at first, makita na to, gipanalanginan na tas Ginoo before in the heavenly realms. Panos ani? Makita ni na to sa pulong sa Ginoo. With every spiritual blessing. Una, spiritual, dili material. Mama ganin na itabo. Ang kalibutan, nagkanayon. Ano tayo mga panalangin, igo na, pwede na tumugahin o panahon para sa Ginoo. Diba? Skwilas ako, maningkamot ako. Ang Ginoo, kasabot man na. Procedure o plano panglantaw sa tao. Pero, sa plano sa Ginoo na dyan spiritual. Ingon si Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ang kalibutan unahon ng all these things. Ayan pa ang Ginoo. Pero si Lord, ang iyang process, ang iyang procedure, unaha ko. Kaya akong ihatag sa imo ang tanan. Tanan nga imong gusto. So naay procedure nga, pangutana, asa man ka nagsunod? Procedure sa kalibutan, procedure sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagkanayon nagpanalangin na nato daan. Okay, klaro? In Christ. Direta sa verse 4. For He chose us. Gipili ta sa Ginoo aron panalanginan. Do you agree with me? Ikaw nga naglantaw, gipili ka sa Ginoo aron panalanginan. Unsa nga klase nga panalangin? May mong kwartahan? Hindi po. Pero ang pinakauna labaw sa tanan nganong gipili kas Ginoo, gihatagan ka og spirituality. Spiritual una nga gipili ka sa Ginoo kay nga naman kanus aman ni gipili sa Ginoo nahimo na tang physical, wala pa ingon ang Bible. For He chose us in Him before the creation of the world. Wala buta daan in the spiritual realms. So meaning in the spiritual realms, gipanalanginan na tandaan sa Ginoo. Dili na po na physical ang panalangin. Nasabta na to. Ngayon ka nga, Ginis Pastor Dugan naman ko may sakyanan. Nala ko'y sakyanan. Kami na akong sakyanan tungod kay ningtuog ko sa pulong sa Ginoo nga in the spiritual realm, gipanalanginan nako. Depende rin mismo to. Kung di ka mo to, no problems. Pero kung mutuo ka, no problems. Anong ibig deal man na nato? Tuuhan na itong pulong sa Ginoo. Someday, pipila ka, bulan, tuig, gikan karon, na anak ko'y sakyan ng 4 wheels. Sa labay mga andoy. Pwede mahitabo kay nga naman, ingon man ang pulong sa Ginoo. For He chose us. Sa kung makita sa verse 3, spiritual blessing in Christ. Ang pangutana, kung na kay sakyanan,
Gamito nimo sa pagministeryo, panalangin dili. Kay karon, di maka pwede makaangkas-angkas. Sabi ng pandemic. O, kung nakaisakyanan, pwede na mo diay. No? Magpabisita pa. O. So, kini nga panalangin, mind you this. Take note. God is a God, our Heavenly Father, that prepare na ang panalangin. Pero kinahanglan lang doon matata to ang switch. Kay aron mo abot. Oh. In Him, before the creation of the world. Kano sa tagipili sa Ginoo nga panalangin? Then, physical. Si Jesus, pinagi siyang pulong. He said, before the creation of the world. Wa panihimo ang langit ug yuta, ipili na nga jubi sa Ginoo nga panalangin. Manang ako di ko musugot. Di na ko musugot. Kung natao kong pobre, di ko gusto mamatay na pobre. Maningkamot, tungod kinaa may giingon ang Ginoo. Tuohi lang ang pulong sa Ginoo na kinabuhi Kaya nga naman, kung ato ng kinabuhion, ingon ang Bible sa Genesis chapter 6 ba to? Ingon ang Bible mismo ang Ginoo nagkanayon, nothing will be impossible with Him. Kung sa rason, tungod kay naay unity, kanang iyon pa, naay oneness in heart. Sa katunog o katuyuan, pwede mahitabo. Mismo si Lord nag-declare nga walay imposible nimo ug nako, nothing will be impossible with Him. Meaning na ay nakita ang Ginoo sa imo ug sa ako nga kung buhaton nato labaw sa tanan kung makapalipay sa Ginoo, nothing will be impossible. Dili imposible nga mabot pa naman ang 24 elders na ini nga ministry sa Christ Divine Revelation na ay mga four winds. Dili imposible sa mga nagtuo. Kung sa ito mga natay four winds, kaya aron makaadto ta sa lugar accessible. Makita ang glory sa Ginoo nga nintuo ta nga ang Dios nagplano nga panalanginan ta kung magmanit panalangin dato na ikaw nga anak sa Ginoo kay kwarta, wa kay sakyanan. Tinuod. May nga naman Quran, itawag magbutas Ginoo magsakripisyo, magsapit. Sigurado ka tanan gitawag sa Ginoo magsapit dili. Si King David, alagad si Ginoo dili. Alagad. Dagay kwarta wala. Dagaguyab. Ay daghang kani uyab. Oh. Di ba di ay mag-enjoy ka kung daghang kang panalangin? Enjoy. Handa, pangutan na. Ang imong una, di tawag naman kung kus Ginoo, natawag kong mga pobre, mamatay kong pobre, manang si tawag sino, ingon ka di na mao. Ilan na siyawa. Kaya ang plano sa Ginoo yung isa, ingon ang Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you an future. Nabay kay hope kung magsikag baktas. Natiguang na ka, sige lagi ang baktas. Pwede na BMW. Kanang BMW nga tinuod ng baktas ng kaswa. Pwede. Kaya nga naman, ingon ang Bible, gipili tas ginupit ka. Kaluwasan man ang pastor. Ang kaluwasan, walay apil ang panalangin. Giluwasan man ka sa ginupagaman, paantoson ka niliwi. Naay giandam ang Ginoo panalangin sa mutuman. Deuteronomy chapter 28, if you will follow all this, blessing will come. Blessing will follow you. Di ba yun si David? Sa chapter 23, isa, goodness will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Gilalay mga goodness, mga panalangin, bago yung magsunod sa imo. Unya, di na panalangin. Unsay rason nga nang musunod ang panalangin. Dili ang panalangin may atong bukdon. Mahimo lang tang obedience sa tawag sa Ginoo kay ang panalangin musunod.
Ang procedure sa kalibutan, sundo nimo, paningkamutan nimo, may mo kang panalanginan. Pero sa mga anak sa Ginoo, dili kamutan nga panalanginan, kaya panalanginan na ta. Mahimo lang tang obedient sa plano sa Ginoo. Mahimo lang tang good steward sa talent ka na nato. Mahimo lang tang good steward. Sinita mo, si David, gipromote sa Ginoo. Kaya nga naman, nasa heart, nasa skillful, nga talentadong Pinoy. O dili talentado jud siya na siya kasing-kasing. Magbalantay sa kadiro, gihimong hari, kaya nga naman nakita sa Ginoo ang kasing-kasing. Pwede i-promote sa Ginoo. Pwede jud i-promote sa Ginoo ikaw nga naminaw karon. Pwede ta i-promote sa Ginoo. Himuon ta mga amo. Kaya ingon ang Bible, we are not called to be the tail, but we are the head. Oh. Head, ikaw kanunay sulugoon. Pangandoy na po, Lord. Gusto na kong maimong kung amo, Lord. Ano na ako yung mga sulugoon ba? May mga muchacho, may mga tiglimpyo sa CR. Panalangin ba rin na? Panalangin. Pangutana. Pwede ba ka mahimong kwan? Janitor? Pwede. Pero pwede po ka mahimong manager? Pwede. Nganong makamapili sa ginagmay, dito dahil ko, na may tanong ang Ginoo, pwede mo kayo promote niya. Ingon si Jesus, kung kapiyalan kas gagmay ngutang, pwede kapiyalan dinagko. Kung i-elevate na kas Ginoo, kabalo ka mulan tao sadis akagikan. Kaya ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, ingon pa ni John, akin ka. Oh? Ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makarating sa paruroonan. Namduman na ito, kung di nakabalo mo, lantaw kung ginsa ta, di ito takabot. Mana, lantaw na to, ang giplano sa Ginoo, lantaw ito kung sa giplano sa Ginoo sa wak pa mahimo ang kalimutan. Ay, giplano na sa Ginoo nga iya kong ipilit. Aron iya kong panalanginan, sa wak pa himo ang kalimutan, na inindot padugang. To be holy. Ingnan yung tapad, holy. Sa Binisaya, balaan, banal. Gitawag ta sa Ginoo, before the foundation of the world, gitawag ta sa Ginoo, mahimong balaan. Wala tatawag sa Ginoo aron mahimong perpekto. Gitawag ta sa Ginoo, gagilahi ung lahiun. Na ay pabot ang Ginoo para sa imo ug sa ako igsuon. Mao na nga kung mapamalandungan nato gitano sa Ginoo, ang atong langitong Ama nagplano ani, nag-orchestrate ani, nag-design ani. Igo lang tamo sunod. Amen. Sunod lang. Ngano mang maglisod-lisod man ta. Naa may sayon na mayon ta ka. Gusto ko kuan unique, gusto ko original, ako'y nagbuhat. Ngano maglisod-lisod pa man jud ka na may giplano ang Ginoo? Mas bright pa ka sa Ginoo nga nagplano anang kayuhan para sa imo. Sunda lang ang plano sa Ginoo. Yung sa tubig. Uy, pastor. Tama jud na kay tubi huli man. Di pa man kung perfecto, makasala pa man jud ko, di makasala lang sa ko kay tubi huli pa ko. Mag-side lang sa ko, pastor, kay di man perfect, huli man. Pero yun sa 1 Peter chapter 1 verse 16 ba to? Be perfect, for your heavenly Father is perfect na. Dire pagkalis pagkabalaan, di ka magkinamang balaan dito, nanos perfecto. Nag-gets na to? Dire pa lang sa before the foundation of the world, gipili, tas ginumahimong magkinamang balaan. Di gani magkinamang balaan. Samot na dito 1 Peter. Di jud makaya. May Jesus, Lord, surrender. Di jud na ko kaya maging perfecto. Abalo ba may son? Naanay tao nga perfecto. Mahangtod karon wa pa mamatay. Pero ang perfecto nga gisutan, dili perfecto nga para sa ako. Kaya ang perfection nga atong lantaw ka ng perfectionist, gusto jud ta ko isibyat. Pero kung si Lord maglantaw sa imo, perfect. Accompanied siya ang holiness. Dili makita ang imong pagka-sibyat. Kaya nga naman, ang sekreto lang jud nga mahimong tang
Holy, perfecto, at ubangon sa Ginoo. Si Enoch, sa Book of Genesis. Sige ngon, because Enoch nabubuton sa Ginoo. Kasi netabo, namatay ba si Enoch? Hangtod karon wala. Wala mamamatay si Enoch hangtod karon, buhi pa. Tungod kin he walked with the Lord. Mana igsoon, pwede jud ta mo walk with the Lord. Wa pa kani siya tuluy na ning bihuli. Oh. Naanatay Old Testament, naanatay New Testament, di pa jud makaya ang pag kinaming balaan. Samot na perfecto, di jud makaya. Ang tatag di ko kayang tanggapin na. Di jud makaya, kay nga naman naa kay side bed. Pero tanggalan na nimo imong side bed, makaya kay. Lalo mas Ginoo. Gipili man kaniya nga himuon kaniyang balaan una mahingkang di kaya sa Ginoo. Ingon si Pablo, I can do all things through Christ who give. Si Kristo ang maghatag nato. Kayang-kaya. Buti na lang may Diyos ako. Hindi mo mangana ka. Kung wa pa dyan ang Ginoo na, limpas. Goodbye Philippines, I will go to Bohol. Bohol, Philippines, gapon. Okay? Gitawag ka sa Ginoo nga mahimong balaan. Dili kay bala. Isa pa, blame, ay na, din na. Maglisod tas blameless. Lord, Pastor, di man jud kaya ang pagkabalaan. Pastor, kay kakita kong putig paa, mausap man jud akong figura. Kakita kong tall, dark, and handsome. Makalimot ko sa kong bana. Na! Diba? Na ay mga minyo lang, kakita ng tall, dark, and handsome, wa na. Magtuyok-tuyok ang mata, makalimot nga na bana. Napay mga bana, kakita po, ayay, wow legs. Kita, magtuyong-tuyong mo na. Napoy mga skandal. Bidyon pang irison. Kaya ganahang balik-balik. Manuman, mang-rape ka lang. Kaya kanunay nabutang sa una-una kasing-kasing. Kita o labi na makainom. Anaw, bisag bukang, ligoon na. Na. Libre na. Kaya nga naman, wala gikinabuhi ang plano sa Ginoo nga gipili tas Ginoo magkinabuhi ang balaan. Na dinhi na no di kadua blameless. Naning samot blameless unsay pasabot. Walay kasaway, pasabot na perpekto dili. Na samot taloy. Di kaya. So kung di na to kaya, ingon si Pablo, nagkinahanglan pa og Ginoo nga mutabang sa ato. Amen. Naatay Ginoo nga mutabang sa ato. Kay di kayaan sa Ginoo. Blameless and in His sight. Okay. Mao ni nakatabor. Kung mata sa itong mga igsuon, mata sa itong ginikanan, mata sa itong mga silingan, mata sa mga naglantaw na to, perfecto, but in His sight, unsa man. In the eyes of God, unsa man ta, paglantaw niya. Ha? Ang paglantaw sa gihimutan niyang balaan, gihimutan niyang perfecto. Wa pa buhata ang kalibutan, naka-pattern na ang pattern sa Ginoo sa imo, the Spirit. Naka-pattern na dyan. Naka-pattern na panglantaw sa Ginoo. Di ba? Unsa yun sa pulong sa Ginoo? I am watching my word to be fulfilled. Magkinuhukod ang isulti sa Ginoo. Kinahanglan. Diba? Jeremiah chapter 1 verse 12. Gilantawan sa Dios ang iyang pulong pangutana. Pulong nis Ginoo, iyon siya nga before the foundation of the world. Gipilit nas Ginoo manayong balaan. Pulong sa Ginoo, dili. Pulong, iyan ang ginalantawan, iyan ang kumanon. Mahitabo na sa itong kinisulti sa pulong. Kinahanglan ta mo participate. Mo participate lang. Kaya mamanay plano sa Ginoo. Participation is must. Dili lang kay paglantaw sa Ginoo, gihimot ang balaan,
gihimutan niya walay sala naapay na kanindot in love. Na in love si Lord sa imo. Do you agree with me? That God is in love with us. Unsay manifestation sa love sa atong Abba Father. Na in love ba ang Lord sa ako? Yes, unsay manifestation? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only one and only Son, Jesus Christ, na ay manifestation sa iyang gugma. Oh, nahigugma ang Ginoo sa imo ug sa ako. Kay nakita niya ang iyang pagabalaan sa imo. Nakita sa Ginoo ang iyang pagka-perpekto sa imo. Di ba? Ino ng Bible, let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule. Nakita sa Ginoo sa imo. Nakita sa Ginoo sa imo. Nakita sa Ginoo matag usa. Kay in His sight and in His love. God is the one na in love sa imo. Okay, pangutana, kinsa may nakatry nga na in love na? Kung na in love ka, nakita ba nimo ang iyang sipyat? Wala. Kung nakita nimo ang dili man siya perpekto, pero kung nahigugma ka, makita ba nimo jubi ang iyang sipyat? Nakatry, nakatry na ka na. Sa mga tao nga nakasulay og pagigugma, katong tinuod ka gugma, katong ditong gugma ang giahap. Katong makita jud nimo, ma-experience nimo kini nga gugma sa Ginoo nga maglantaw dili sa iyang sipyat, di sa imong sipyat. Kay ingon ang Bible, in His sight, in love. Di lagi niya nakita kung dili na nahigugma siya sa imo. Walang maglantaw sa imong sipyat. Usay mo ang tao, basihanan, tungod kay naisipyat, usay dili na nimo respetuon. Kung sa may hinungdan, anong naka-amigo mo, anong naka-partner mo? Sipyat o gugma? Una kung masipyat siya, natural man masipyat tungod kay masipyat ka na ipugka. Pero kung atong balikan sa pagigugma sa Ginoo, duha, kining gugma sa Ginoo is sacrificial love. Sa atong langit tong amahan, it is a sacrificial love. Gihatag niya si Jesus nga patyon para ka maluwas. Klaro? Dire. Verse 5. It is God, our Heavenly Father, predestined us. So, sa'yo pasabot sa predestined. Destino. Disin na sa verse 4. Before the foundation, He predestined. Gipili. Ginoo, wa pa niya tuguti, imong mama, imong papa, magpili na mutungha ka nining kalibutan na dili disgrasya o dili plano sa Ginoo. In some way or another, atong sipyat o si gamiton sa Ginoo nga instrumento, nga makita niya nga, nakita natong manaigtan ang Ginoo. Predestination, do we believe that God predestined us to be holy? Hindi ko man ang punong sa Ginoo. Gidestinyo ta sa Ginoo before ang kalibutan gibog na aron himuon ta niyang balaan, himuon ta niyang perpekto o himuon ta niyang sentro sa gugma sa Ginoo. Ikaw may hinungdan sa gugma sa Ginoo. Walay laing sentro sa pagigugma sa Ginoo. Mga atong mga ginikanan, sa mga ginikanan jud karon ang ilang nganong manarbaho sila kay para makakaon ilang mga anak. Nanakoy mga anak kabuutan, pabulis mga ginikanan, magsige na tulog-tulog. Di ganit po. Di siya na lang, abo silang ginikanan, tubig pa. Bisa tubig na lang dyan ta. Di kay kasapaan pa mo. Inigulis, ginikanan niya. Naunsa na. Balik na rin. Ang atong lang itong amahan, nagpili na to. Yun sa niya pagpili. Kung saan niya, ano gipili ta? Na ito mo. To be adopted. Uy,
Di na tinod ng mga anak kay adopted son and daughters. Dili ta tinod ng mga anak. Tama? Pero gihimutan niyang anak tungod kay naigugma ang Ginoo sa to. Unsay nungdan nga nang wata na data basa Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Ibasahin ng Bible. Open your Bible. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Unsay giingon? Basahan ninyo, naman mo yung Bible, basahan. Basa Bisaya. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Isunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan o pagpangulo sa mga gamuhanan diha sa kawalangan. Ang Espiritu mamakoy nagmando sa tao ng musupil sa Diyos. Mga rebelde. Okay, ningon niyang napita kaniadto. Patay mo tungod sa inyong sala. So dili ta wala na imong nasiparita. Ingon ang Romans chapter 3 verse 10. Nakasala kitang tanan nakasala nahilayo sa gugma o sa grasya sa Ginoo. Pero naay plano nga gibuhat ang Ginoo before the foundation of the world. Kita man jud sa Ginoo nga nakasala diyan. Nakita sa Ginoo nga naay sipyat si ayan. Kitang tanan nakita. Pero gi-predestined sa Ginoo nga iyatang adapon pagbalik aron mahimutan niyang anak. Kay dili ba tanang tao anak sa Ginoo. Ang Bible kaniya nahimo lang tang anak tungod kay dito utan ni Jesus. Na broken man atong relationship. We are separated from the glory of God that through Jesus Christ himutang adopted. If you have Christ, you are belong to Christ and you are belong to God's promise and we are adopted before the foundation of the world. Wata kay balo kung kano sana, si Lord lang atong pangutan kung makita na ta. As His sons through Jesus Christ. Okay. In accordance with His pleasure. Dili pressure. Nasabtan, gipili ta sa Ginoo himong balaan, gipili ta sa Ginoo mahimong perpekto, gipili sa Ginoo nga higugmaon taniya, gipili sa Ginoo nga mahimutang adopted sons and daughters, dili lang si Kibuloy ang appointed son. Kitang tanan nga nagtuo ni Jesus na imong adopted son. Si Jesus Christ may atong first born. Siya may una, siya may atong kamagulangan. Unsay mapanunod sa atong magulang, kamagulangan, may mapanunod nato kay equal share man si Lord. Unsay mapanunod sa atong magulang, mapanunod nato unsay inheritance sa atong ginikanan, mapanunod nato. Pero dili nato ma-inherit ang pagka-Dios. Ang iya lang mga saad ng mga panalangin. So, in accordance to His pleasure, makapalipay sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo igsoon para malipay siya. Aron pangutan. Kanang imong gibuhat karon makapalipay ba sa Ginoo? Kanang imong gitago-tago diha, makapalipay ba sa Ginoo? Ha? Ingon ang pulong sa Ginoo in accordance with His pleasure and will. Karon pangutana. Makapalipay ba sa Ginoo nang imong gibuhat karon? Kabubuton ba na sa Ginoo? Kung dili nakabubuton sa Ginoo, tanggalan na. Dili si Lord ang mo desisyon. Ikaw may mo desisyon. Pleasure ba na sa Ginoo, makapalipay ba na sa Ginoo? Kung dili makapalipay sa Ginoo, tanggalan na. Kaya di na may plano sa Ginoo. Kung makapalipay sa Ginoo, mao na dapat moato nimo. Kung dili makapalipay sa Ginoo, dili ka mabuton sa Ginoo, iya na siya yawa. Ako sa Ginoo. Mga anak sa Ginoo dapat dili nato sundod ang plano siya yawa. The thief comes only to steal, kill, and destroy, but Jesus Christ came to give us fullness of life. Kinabuhi nga madagayaon. Klaro, dito sa pangkatapusan. 2 verse. To the praise of His glorious grace.
Unsa to'y giisgutan? Gipilit as Ginoo, gipredestin ta, nahimong balaan, nahimong anak, nahimong hinigugma sa Ginoo. Aron sa verse 6. To praise His glorious grace, which He has freely given us in the ang tumong og toyo aron malipay siya. Kung malipay si Lord, malipay ba ka dili? Malipay jud ka oy. Kung malipay si Lord, malipay jud ka. Kay mao man jud ni sa mga anak na buutan, kung unsay ikalipay sa ginikanan man jud ay buhaton sa mga anak. Amen. Pero kung bulastog o bulay-og sa pakiro nga mga anak, ang gusto sa ginikanan dili jud maibuhaton kay maglahi. Sige ngon sa Ephesians chapter 2 at chapter 2 verse 2, ang nagmando nila espiritu nga rebelde. Kung rebelde ka nga anak, dili ka baliktad kang utok. Kay ang plano sa Ginoo to praise His glory. Mga anak, murespeto ta sa atong ginikanan. Okay, glorious is grace. With He has freely given us in the one He loves. Kinsa gihigugma pa kayo sa Ginoo? Si Jesus. Ug na piskan lang ta sa paghigugma sa Ginoo through Jesus Christ. Because He is the way, the truth, and the life. Jesus Christ is the only, the sola solution sa atong struggle. Even this pandemic problem, sola solution, Jesus Christ. Okay, padayon. In love, verse 17. Verse 7. In Him we have redemption through the blood, through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of His grace. Ato ning tagsa-tagsa na, number 3. Through whom? God's choice. Atong isgutan. Number 1, asa to? Through whom? God. Number 2, atong gisgutan. O number 3, the same. Okay, dirta. To the praise of His glorious grace. Aron daygo na to ang Dios. Pangutan na kanang imong gibuhat, makadaig ba na sa Ginoo? Dili makadaig sino? Iris. Which is freely given us. Gihatag na ang alibre sa ato, pinagi kay Jesus. Dirta sa verse 7. In Him we have redemption. Asa nakabaton o kaluwasan o kagawasan ng tao? Through Jesus Christ. Through His blood. Sa gibuhat ni Jesus sa krus sa Calvary, namatay siya para ikaw magpapasay. Pangutan na, nakinabuhi pa ba kasi ng sala? Yes, masipyat man ta, pero dapat di ta magkinabuhi. Kaya nga naman, ipasaylo naman ta. Humana nagbayad si Jesus sa ibabaw sa cross, paid the penalty na. Freely given to us. Isa, through His blood, the forgiveness of sins. Pinasaylo na ka. Kung dapat magkinabuhit ang pinasaylo, dili kay kanunay, sala ng buko, ingani ng buko. Kung yung mga tanawon diyan napita, padayon niyo to, kasi nakalimot ka mo, pasaylo kasi. Kato mga tao nakalimot, mga short-sighted. Dapat long-sighted ka, far-sighted. Dapat mabutang sa kung ano na kasing-kasing. Ipasaylo na ko sa Ginoo kung dapat magkinabuhin ko magalaan. Kung kayo may tawag sa Ginoo sa ako, before the formation of the world, in accordance with His riches grace, of His grace. Grasya lang dun eh. Dili tungod ka na ng kamot o dili grasya sa Ginoo. Naay grasya ang Ginoo para sa inyo. Naay grasya ang Ginoo para sa ako. Naay grasya ang Ginoo para sa ako. Dapat lang matap na to ang source. It's ang source? Jesus. Sa gibuhat ni Jesus, verse 22 sa book of Hebrews, chapter 9. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with the blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Shedding na ang blood ni Jesus, so means you are forgiven.
you are freely receiving the grace of God. And the peace of God, Christ, maghahari sa itong masigasin mana, kung nag-struggle ka, just ask. I-ask mo si Lord, Lord, I need your shalom. My heart, my mind, my heart, God, cover it with your precious blood, because according to His word, we are cleansed by the blood of Christ. Amen? And you are cleansed and always be cleansed. Ingon ang chapter 15 sa book of John, nalimpyo na ta, tinawag sa pulo ni sa dili lang kay sa blood ni Jesus we are cleansed, but also the word of Christ. Ano sa naitabo? When the Lord Jesus Christ says, the time na nasa sa cross sa Calvary, sa gingon, Father, forgive them. We are the recipient of God's forgiveness. That is why we need to live a life pleasing unto His sight. In conclusion, Christ Jesus makes everything for us. Ihimo ni Jesus ang tanan para sa himo aron makabalik sa Ginoo. Mag-enjoy ta sa plano sa Ginoo. Blessing ang atong kinabuhi atubangan sa pangutanan. Sigurado ba ang imong pagkinabuhi karon malipay o di ba? Make it sure. Make a move. Make a decision. Ang imong kinabuhi, blessing ba? Sige. Ang dugo ta, kamo. Desa mo gilingkuran ng song. Naman tayo mga struggle sa kinabuhi. Pero ang plano sa Ginoo, mamahimong blessing sa iyong mga mata. Ang atong kinabuhi. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Your intention may tabo sa mong kinabuhi. Salvation become to our family. Protection, good health, and revival may tabo. Meaning a ministry. We welcome the power of the Holy Spirit of God. Na magapamuhat sa kinabuhi sa mata ko sa kalider. The elder, the leader of this ministry of God will experience freedom, deliverance, breakthrough, financial, physical, and spiritual. Lord, you are our everything, God. Financial, physical, and spiritual, imo nang plano before times began. You choose us in Christ, God, to be blessed, oh God. Financial, physical, and spiritual. Lord, even this particular week, naman ipang-go through, God, I know, we are covered by the precious blood of Jesus. Salamat, Abba Father, for the blessing, the favor, God. Lord, I pray for restoration. I pray for healing and deliverance sa mga nasod ng Pilipinas, sa mga family, sa mga tagusak na leader, sa business, o sa mga pambuhat sa iyong katawan na makapalipay diya kanimo. I pray and I declare and I decree blessed and favor from heaven above. Lord, salamat ikaw magapamuhat. Dalaygon ka, Abba Father. Dalaygon ka, Holy Spirit of the living God. Lord, glory belongs to you, Abba Father. Salamat, Abba Father, for the forgiveness of sins and deliverance. Lord, financial, physical, spiritual, no works of the enemies will harm your people. No works of the enemy will be able to stop us. In the mighty name of Jesus, I apply your blood and releases your glory. And I bind, cancel all the plans of the enemy. Victory belongs to us, God. I declare and I decree, God.
Salamat, Abba Father. In Jesus' name. As I declare the firstly blessing rise on towards you. May the Lord God bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious with you. The Lord turn His face toward you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking. Great wealth, prosperity, favor from heaven above. Be yours right now. I declare and I decree. In the mighty name of Jesus. And the people of God will say, Amen and Amen. Mayong uto, mayong buntag, ang Diyos magpanalangin sa atong tanan. Shalom and Happy Father's Day. Dagpa ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang kambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon liot ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinud-anon sa paghatag sa ikanapunan.